In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Same. Same sa West Philippine Sea. Sige po, oh. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Yes. Cannot yield. Cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Correct. Buti naman na-mention. At Asa si Aimee? At tatayo kaya si Sen Aimee? Sen Aimee, where are you? At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang Ay, diwa nakaupo si Sen ng Aimee, oh. ating minamahal na bansang Pilipinas. Nakaupo si Sen Aimee. Ayun, oh. Wala ka talagang kwenta. Ay, wala ka talagang kwenta, Sen Aimee. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Thank you very much sa inyo pong serbisyo sa ating mga sundalo. Masaya tong sona na to, ah. Ngayon ka tumayo, Aimee. At ngayon po, Balik sa bigas. naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Yun. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan Yes! at paglalapastangan sa ating bansa. Yes, bana ang pogo, guys! Tuwan-tuwa si... Bana ang pogo! Wala na! Kinilabutan ako dun, oh. Effective today, all pogos are banned. Yes! Woo! Finally! Goodbye, Alice Go. Woo! Durogan Duterte Legacy! Durogan Duterte Legacy! I
I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Yun! Nice! The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between Hanapan ng now and trabaho. then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Good job! This will solve many of the problems that we are encountering. It will solve many of the problems that we have been encountering, but it will not solve all of them. Right. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Right. Wind down ng Pogo. End of the year. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Awesome. Maraming salamat po. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Maganda yung Sona. Nice, nice. Good Sona, good Sona. Highlights ng Sona, mga kotsero. Ito, marami sa ano mas marami siyang update pagdating sa agri. Mas marami siyang update pagdating sa agri. For example, yung nakaani na ang Pilipinas ng 20 million tons of rice. Kaso nga lang, out of that, 13 million lang ang nagneto. Ang net lang niya is 13 million. So may kailangan pang mga 3 million kasi 16 million daw ang demand. So yung 3 million na yun yung i-export. So ang project for the next few years, mga kotsero, ay palapitin, i-close yung gap ng 13 million and 16 million para mas konti yung import, mas konti i-import mo, mas maganda, di ba? Tsaka mas mura, mas magiging mura para sa atin. Kasi nandito lang, hindi mo kailangan magpadala ng mag-import pa sa ibang bansa ng tapos isa pa sa highlight nito, mga kotsero, yung 130,000 na titles provided sa mga magsasaka, mga kotsero. Panalo yun, mga kotsero. 130,000 titles ang ipinamigay ng ating gobyerno diyan sa mga magsasaka natin. This is the agrarian reform Tapos meron pang 50 billion, total of 50 billion pesos na certificates of condonation na ibinigay sa ating mga magsasaka. So ibig sabihin, wala na silang babayaran sa mga lupa nila, mga kotsero. Napakagandang development yan. So maganda yan. Also, 600,000 ang total beneficiaries na naka-receive nung condonation na yan. So, this is really good news for our farmers. Ano pa? Irrigation. Ang dami. Merong 45,000 hectares. Di ko na nasulat kung saang lugar.
May 45,000 hectares, may 38,000 hectares, may solar irrigation sa Kabarwan. Sa Kabarwan. Oo, solar irrigation, may 30, meron naman sa Halaur, sa Iloilo. 32,000 hectares of irrigation naman yun. And nagpo-provide na rin ngayon ng DA ng 6,000 pesos worth of crop insurance para sa ating mga magsasaka. So that's good, that's good. That's very, very good. Tapos, lampasan natin DRRM. Although, ang gusto ko i-highlight sa DRRM, mga kotsero, sa isang taon ni PBBM, nakapagpagawa sila ng 5,500 flood control projects. Oo, 5,500 flood control projects ang nagawa nila, mga kotsero. So, kamusta naman ang kamusta naman ang Davao City First District? Pulong na. Kamusta kaya yung flood control niyo dyan? Anyari sa inyo? Ayan. Tapos, lalampasan ko na yung infra kasi ang dami. Mahaba to. May IPIRA law dito. Amendment. Nire-request niya pala yung amendment ng IPIRA law. Nire-request ni PBBM. Si Atty. Gadon. Si Atty. Selfie. Oy, by the way, may special shoutout sa poverty. Wait, since nandyan si Atty. Gadon, lampasan natin yung poverty. Punta tayo sa poverty. Ano sabi niya tungkol sa poverty? Poverty rate, mga kotsero, ng Pilipinas ay bumaba from 18% noong 2021 to 15.5%. Mga kotsero, pasabog yan. Alam niyo kung bakit? Kasi itong si Attorney Harry Roque tsaka yung mga ibang DDS vloggers nagkakalat ng fake news. Sinasabi, sa self-rated poverty daw ng survey ng SWS ay may 54% na nagsabi na sobrang hirap na daw nila. Oo. Baka ito yung kasama pa dun sa 15.5%. So, pero mga kotsero, yung 15.5% na yan, ang ibig sabihin yan ay meron ng 2.5 million Filipinos na nakaahon na sa kahirapan. Imagine, 2.5 million na. 2.5 million na ang nakakaahon sa kahirapan. So that's good news. And then minention din yung kanina, yung mga graduates ng 4Ps, 420,000 families. 420,000 families yun, guys. Ang gumraduate sa 4Ps, mga kotsero. That's a good job. Good job yan, 95.5% ang ating labor increase. So, ibig sabihin, mababa ang ating unemployed o ang ating unemployment rate. Mababa, mga nasa 4.5% lang. 4.5. Ang underemployment natin, bumaba rin to 9.9%. Ano yung underemployment? Ito yung mga nagpa-part-time, racket. Yun yung underemployment. So, bumaba na siya. Mas marami na ngayong full-time na nagtatrabaho kasi 9.9% na lang ang underemployed. So, ang goal ngayon is itong 9.9% na to maging zero. Diba? Yun ang goal ngayon ng dole yan. Dapat sa dole yan. Ang magbibigay ng solusyon dyan, mga kotsero, ay nasa foreign investments. Oo. According to PBBM, merong 1 trillion pesos already invested that will provide up to 1 million job openings para sa mga Pilipino, mga kotsero. Ayan. So, ang hindi lang na-mention ni PBBM is yung charter change. Baka yun, kasi hot topic yun, hot button topic. So, baka sinadya niya munang hindi yan. Kasi kapag minention mo yan, magsasalita na naman yung mga walang kwentang nilalang yung mga walang kwentang nilalang na impatient. Sa mga hindi po na-gets ng impatient, mga kotsero, panoorin nyo yung video ko tungkol doon sa interview ni Ramon Ang. In-upload ko kaninang umaga. Yun, tungkol po yun sa mga impatient. Sabi kasi ni Ramon Ang, kaysa daw tawaging bobo o tanga yung mga kumukontra kay PBBM, tawagin na lang daw silang impatient. Anyway.
Highlight din ni PBBM, mga kotsero. Ito, highlight niya yung sa peace and order. Hinuli niya talaga to eh. Hinuli niya talaga yung drug war eh. Kasama sa huli yung drug war, mga kotsero. Meron pang may parang may pa insulto pa. O marang may parinig pala, may parinig. Oo, may parinig. Si PBBM, anong sinabi? Sa drug war. Drug war is a bloodless drug war. Execution is not part of our drug war. Ayan, agoy. Magwawala na naman mga DDS vloggers niyan. Nagpa-daplis eh. O, nadaplisan sa tengas yan. Si Digonggong. Di ba? Sabi niya, elimination or extermination is not part of our drug war. Antindi 71,500 operations. Out of that, 44 billion pesos worth of illegal drugs ang nahuli. 97,000 drug personalities ang naaresto. Sa 97,000 na yon, mga kotsero, 6,000 ang high value targets. Ibig sabihin, ito yung mga drug lord. Out of the 6,000 mga kotsero na high value targets, 440 ay government employees. Nakakahiya kayo. 400 mahigit. Ang titigas ng peslax. Sa 440 na government employees, 42 doon ay pulis. Nakakahiya kayo dyan. Buti na lang. Nahuli kayo. By the way, mga kotsero, nabalitaan nyo ba recently? 6,000 ang mga na administrative tawag dito ng IAS. Tapos ang kanilang karir sa pulis. Tapos ito yung matindi. 77 elected officials ang titigas ng peslax talaga. My goodness. Tigas-tigas ng pes niyan. Out of that also, 500 million pesos ang frozen na assets nitong yung mga kayamanan nitong mga drug pusher na to, mga drug lord. Ang ang frozen na. Hindi na magagalaw yan. Nandyan na yan. At ito mga kotsero, ang pinakamaganda. Konti ang patay, di ba? Halos walang patay eh. Konti lang ang patay. Meron silang drug conviction rate. Ibig sabihin, nalilitis, dumadaan sa korte, nalilitis, at nako-convict. 79% mga kotsero ang nakukulong. Yun ang magaganda. Alam niyo kung bakit importante yan? Ibig sabihin mga kotsero, gumagana ang ating justice system, number 1. Pangalawa, effective. Effective ang ating DOJ. Good job sa ating DOJ po. Oo. Kasi sila yung mga prosecutor eh. Sa kanila yun eh. Sila yung prosecutor. So, good job. Good job po sa ating DOJ. Congratulations po. Drug-affected barangays reduced by 30 to 32%. Okay, tapos minention uli yung West Philippine Sea. The Philippines cannot yield and the Philippines cannot waver. Oo, hindi tayo susuko at hindi rin tayo matitinag, mga kotsero. Yan ang sinabi ni BBBM. Good luck, China. Maliit lang kami, pero we're small but we're spunky. Anyway. So yan, ito yung panalo talaga. Ito yung pasabog, yung sa Pogo, mga kotsero. Grabe yung sa Pogo. Hindi ko in-expect. Akala ko wala saan. Siyempre kasi, hindi mo i-expect yung sa SONA. Kasi siyempre, update yun eh. Update ng Pilipinas, etc. etc. Tapos marami nang nagre-request kay PBBM. Sinasabi na ng lower house, sinasabi na ng Senate, paiba na po ang Pogo, please. Executive yun eh. That's an executive decision. So, ngayon, mga kotsero, meron ng blanket ban on all Pogos Philippine Offshore Gaming Operations. Wala na. Wala na, mga kotsero. Which means, mga kotsero, dapat, ang next step, may trabaho ngayon ng lower house at ang ating legislative. Ang trabaho nila ngayon, mga kotsero,
is to i-repeal yung Pogo Taxation Act. Yun ang kailangan nila i-repeal ngayon. Ito kasi si Digonggong, mga kotsero, nung panahon niya, sabi niya, Pogos are clean, Pogos are clean, brut brut. Pogos are clean, brut brut. Sabi niya. Anong nangyari? Ayun na nga, nagkaroon ng human trafficking, nagkaroon ng torture, money laundering, etc. Nakakapatayan pa sa loob ng Pogo, kidnapping, and all of that BS na pumasok sa Pilipinas. Pero, in spite of all of that, itong si Digonggong, pumirma siya ng batas. Which in effect, legalized Pogos in the Philippines. Kasi, pumirma siya ng batas that will tax yung Pogo. So ngayon, may trabaho ang ating ang ating legislative department, ang Senado at ang lower house na i-repeal yung batas na yon, mga kotse. Para ano na, it's tapos na. Wala na talaga. Out of the Philippines na siya. It's going to be an illegal operation. Saka para wala nang room in the future na ibalik pa ang Pogo. I-repeal na nila yung batas na yon. May trabaho sila bukas. Aga-aga. So mga kotsero, ako, I believe this is a really, really good SONA. Maganda po yung kanyang mga nakakwento. Of course, syempre, ako, I'm an admin supporter, syempre. That's expected of me. Pero, abangan natin yung mga sasabihin ng mga Marcos haters. Mga gano'n, marami pang ganyan eh. So, ayan mga kotsero, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream tomorrow. Mga kotsero, God bless you and see you next time sa ating pong live stream. Bye everyone. Bye everyone. See you. Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?